Malacanang nanawagan na iwasang gamitin ang mga kababaihan na gawing paksa sa kalaswaan. Inihagyan ng palasyo kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng isang kongresista. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita, live. Angelique, maituturing na krimen ang mga sexual remarks ni Quezon City Representative Bong Suntay, sabi ng Malacanang. Kung nasa isip lamang ang pagpapantasya, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang paglabag sa batas yan. Pero sa oras na maibulalas at ipagmalaki na ito sa publiko, ibang usapan na raw yan. This is definitely a sexual innuendo. Hindi po ito masasabing walang krimen. The mere fact na sinabi niya to in public, to the public, pertaining to a particular person, it is already covered by Safe Spaces Act. Kamakailan lamang pinukol ng kritisismo si Suntay dahil sa kanyang malaswa umunong pahayag sa pagtalakay sa ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Git ni Suntay ang mga alegasyong sedition sa bise ay dahil lamang sa pagdalo niya sa rally kung saan nabatikos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mayahalin tulad daw yan sa kanyang imagination sa aktres na si Ann Curtis kung saan nag-init siya ng makitang celebrity at naisip kung anong pwedeng mangyari. Imagination lamang yan o katang isip kaya hindi raw pwedeng kasuhan. Pero Gite Castro, nakakainsulto yan lalo ngayong ipinagdiriwang ang Women's Month. Na-offend ako para sa lahat ng kababaihan, lalo na kung ipagmamalaki pa na karangalan ng isang babae na siya ay pagpantasyahan. Dapat ba bang ipagpasalamat na ang lalaki ay nag-iisip ng malaswa sa iyong pagkababae? Nanawagan ang Malacanang na iwasang gamitin ang kababaihan na gawing paksa ng kalaswaan. Ang mga babae anya dapat ginagabayan, inaangat at nirerespeto. Nanindigan naman ang palasyo na maituturing na grave threat ang mga ginawang pagbabanta ni VP Duterte kay Pangulong Marcos at First Lady Liza Arneta Marcos matapos ipagtanggol ni Suntay ang pangalawang Pangulo. Seryoso po, kahit biro o hindi biro, ang pagbabanta sa buhay ng isang Pangulo. Kung sa ibang tao, o sabihin na natin, doon sa mga nagsasabing hindi seryoso ang mga salitang, patain mo ang isang tao kapag, or I will kill you if, kahit ano pa ang kondisyon niyan, nandoon ang pagbabanta, nandoon ang pagkikreate ng fear and anxiety in the person being threatened. Nandoon ang intimidation. Angelique, matatanda ang sinabi noon ni VP Duterte na nag-hire siya ng assassin para patayin si Pangulong Marcos at ilang miyembro ng unang pamilya sakaling mamatay siya. Yan na muna ang pinakahuling balita mula dito sa Malacanang. Balik dyan sa studio. Alright, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.